So ayan, magandang araw sa inyo lahat mga boss, no? And welcome back again sa ating channel. So meron tayong gagawin dito na bali isang sharp 40 inches. Ito 42. So tingnan natin sa kanyang model. So yung problema nito is ano siya? Yun yan yung problema niya. Naka-under na po yan. Wireless lang sa may gitnang side. Hindi po yan lumilipat sa may kabilang side, no? Diyan lang sa may gitna. Natili yung ating vertical wire lines. So tingnan natin yung kanyang model para masiguro natin kung ilang inch to. Dito yung kanyang model. Or dito pala yun, no? 2T-C42CG1X. Okay. And then check po natin yung kanyang mga voltahe dito sa may top board. Is kompleto naman, walang problema. Present sa lahat yung mga supply, no? So tulad ng BGH, BGL and the rest ng mga supply, andun naman present naman yan lahat. So pero yung kanyang respan, yung kanyang displays, vertical wire line. So dito meron tayong nakitang BGL. Check natin yung BGL. BGL natin is negative 6. So good siya. Then yung natin BGL yung tinis natin kanina. So ito naman BGH, ayun, nasa mga 35 volts yung BGH, yun. So present yung voltahe niya. So dito yung kanyang 3.3 goods, ayan, okay yung kanyang 3.3. So dito naman sa may kabilang side, may masusukat tayo dito yung na kanyang VDD AM supply niya is 7 volts. So, yun, 7 volts. Ayan. 7 volts yan, 7 volts. Then yung kanyang BEE na 15 volts. Ayan. BEE po yan. So, nasa 15 volts. So, goods. Normal yung mga supply niya. Pati yung Bcom dito eh. Yung Bcom is nasa Bcom natin is ito, BCM. Ayan. Bcom natin, andyan yan, 6 volts, 5 volts. So, 6 volts yung sukat natin. So, okay yung mga supply niya, pero bakit ganun yung kanyang display? Ayan. Katanggalin mo yung kabilang side dito, tinanggal natin yan. Ganun pa rin yung kanyang display. Kalahati na merong vertical bar line. So, kung mga ganitong problema, posibilidad is nawalan yung supply yung ating side cup. So, yung panel na to is siya? Non-JIP panel na wala po siyang clock signal pero meron po siyang side cup. So gagawin natin nito, check natin yung kanyang side cup dito banda. Nasa 2 o 3 side cup dito. Magbabypass tayo ng supply kung ano yung supply na nawala. Yung BGH ba or BGL, air or iba pang mga signal yung nawala, no. Pero kadalasan mga ganung problema is yung BGH at BGL lang yung nawawala ng supply. So, posible naputol yung linya galing sa may top board, dadaan ng panel papuntang side cup. Siguro naputol yung linya na yun. Kasi napakalit lang kasi ng linya na yan. Dadaanan ang voltahe. So, kalaunan, bibigay yung linya na yan. So, kaya mapuputol siya, mawawalan ng supply yung side cup. Kaya nagaganyan yung kanyang display. So, gagawin natin ngayon is, tanggalin natin yung frame. Tapos, kukunan natin ng data yung kanyang side cup. Then, hanapin natin kung ano yung supply na nawala. Pero, gawin natin to, buksan natin yung kanyang panel para makita natin yung kanyang side cup, no. So ito mga boss, no, ayan, ito na yung ginawa natin, no. Bali binuksan po natin yung kanyang panel, kanyang frame. Ayan, so pasensya na kayo sa boss natin kasi ngayon lang tayo naging okay, no, kasi may ubot sipon tayo at namamaos po tayo kaya matagal tayo nakapag-upload gawa ng video kasi masakit sa lalamunan yung pagsasalita eh. Kapag inuubo ka tapos meron kang namamaos yung boses, no, dahil sa ubo. So ito siya, meron siyang 3 side cup, no. Ayan, 3 side cup yan, 1, 2, 3. So mapapansin natin dito, meron na tayong na-bypass dito. Ayan, meron na tayong na-bypass. So kung matataka kayo kung bakit dito tayo nag-connect, ayan, tapos hindi tayo dun sa kanyang source board mismo, dito tayo nag-connect or nag-bypass sa kanyang side cup. Kasi nung chinek natin yung ito kasi yung pinakamalapit kaya dito tayo nag-check, no. So chinek natin dito, kumpleto yung kanyang supply. Lahat ng supply andun, kumpleto, BGH, BGL,
si Kiwis TV at saka Uy at saka yung the rest pa na mga signal, okay, walang problema. So nagtaka ako kung bakit ganun yung kanyang display. I-kumpleto naman yung supply dito sa may side cup niya. So balak ko na sana itong isara tapos sa uli. Kasi kadalasan kasi kapag ganung problema, nawawala ng supply yung side cup niya. Pero nung chinik natin dito, buo yung kanyang mga supply. So meron ako na-experience Samsung na ganung problema rin. Kompleto yung dito sa may babang side, yung malapit sa may source board natin. Kompleto yung supply. Ang nawala ng supply is dun sa may gitna na source cup. So dapat sana pag ganito, dapat naka-display to, dapat naka-display to ng ito 1/3 sa kanyang screen kasi okay, buo naman yung isang side cup natin. Pero makikita natin kanina, ano siya, vertical bar lines. So sinunod ko lang yung na-experience natin. Try ko na chinek yung pangalawang side cup natin, itong sa may gitna. Pangalawang side cup natin, chinek natin. Yun nga, tumpak natin is yung supply na nawala is BGH supply. Andun yung BGL, buo yung BGL. Yung BGH lang yung wala. So dito yung BGH dito meron. BGL dito, BGH, yung BGH supply dito meron. Pagdating naman dito sa may gitnang side, yung BGH dito is wala. Wala siyang supply. So nawala ng supply yung gitna. Kaya siguro ganun yung resulta, bar lines lang siya. So sa mga experience kasi natin kapag nawalan yung supply yung gitna, makaka-display pa siya 1/3 ng screen. So dito vertical bar lines lang po siya. So hindi pala pare-pareho yung kanyang response ng panel kung mga ganong problema. So buti nila sinagaan natin. Sinubukan natin na i-check yung BGH line dito. So yun nga, buo, nakita natin na walang supply yung BGH dito. Dito naman meron. So nag-bypass tayo mula dito sa may unang side cup hanggang dito sa may gitnang side cup. BGH line po yan, hindi na siya masyado makita kasi nalagyan ng flux dun sa kanyang lid. Ayan Ayan. Kinuskus po natin yung parang insulator dito tulad nito sa may unahan. Ayun, kinuskus po natin yan kasi chinek po natin lahat ng supply dyan. Kasi buo yung BGL dito Ayun, may kuskus po yan. Ayan. So, may bypass na po natin yan. BGH line dito. Papunta dito sa may unahan. Ayan. So, kita ba? Ayan. So, sa mga ginagawa po natin yung video na ganito is para mabigyan ng idea yung mga customer na kung ano yung posibleng sira or ano yung problema na kanilang TV. Hindi po natin nire-recommenda or hindi natin ginagawa yung video na to para kayo mismo yung gumawa, Idea lang po yung binigay natin para meron kayo idea kung ano yung problema. So sa mga kapwa technician natin, sila yung focus talaga natin na may share yung bahagi natin yung ating natutunan para din sila makakuha ng idea. Kasi share lang natin yung ating idea kasi yun nga, nakuha din natin sa mga kapwa technician yung mga idea na nakukuha meron tayo, So binabalik ko lang po natin sa ating kapwa technician yung kung ano man yung nakuha natin sa kanila. Yun. So ito na yung resulta niya. Minsan kasi hindi naiintindihan ng kapwa technician natin yung ginagawa natin dito. Masama nila yung pagtuturo natin. Iba't iba naman yung response ng tao, pero mas marami kasi yung naniniwala sa atin Marami yung gusto na mga ganito yung ginagawa natin. So doon tayo sa tawag doon? Doon tayo sa marami. So kailangan pa natin yan. Standby. Pinutin natin yung kanyang power button dito sa may ilalim. Ayan, natabunan na yung kanyang power button Wait. Pinutin natin dito. Ayan, kulay green. Ayan. So, hindi natin makita yung yung sharp niya kasi napa-under na natin to tapos in-off. So, kung ano yung yung input niya, yun yung lalabas. So, kailangan pa natin to patayin. Ulitin natin yung on-off para lalabas yung sharp mismo niya. So, wait lang. Kailangan natin
Wait, patayin ko lang muna. So na yan, wala. Wait. Ang hirap. Sa ilalim pala. Patayin ko lang. Ayan, nag-standby siya. So on natin ulit. So ayaw niya, ayaw lumabas ng sharp. Ayun. Ayaw talaga lumabas ng sharp, no? So ayun, meron na siyang display. Mamaya lagyan natin ito ng source or punta tayo sa may wifi para makita natin buo yung kanyang screen. So dito naman, i-arrange na po natin yung magnetic wire na ginamper natin dito, no, para hindi siya makita dito sa kanyang screen, hindi siya maging sagabal. So i-arrange po natin yan, then i-cross na po natin yung unit. So ulitin ko lang, yung BGH natin, yung BGH is 35 volts, tapos yung BGL is -6. Yun. So ayan mga boss, no, i-arrange na po natin yung magnetic wire dito sa gilid niya, then ibalik na po natin maayos yung ating frame. So meron tayong hiniram na remote, yan, sa ibang sharp. So pinutin natin yung power. Hoy, mag-power ka. Ano ba yan? Ayan, power na siya. So ayan, labas yung kanyang Android TV. Then mahintayin natin. So naka channel 1 siya. So punta tayo sa my home tayo. So ayan o. Yun yung kanyang display. So far so good, walang problema yung kanyang screen. Ayan, smooth po yung kanyang screen o. Ayan. So normal po yung kanyang screen. Ayan, nakita natin yan. Goods. Yan, so hanggang dito lang po yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga natikang nanood, no? Mega viewers always. And this is your service, Ryan Closetek. See you in the next video. Bye bye.